Hawak niya ang natirang milk tea. Unti-unting inaakit ang babaeng may kapansanan. 080. Kung bibilangin mo ng 300 segundo, ibibigay ko sa iyo ang masarap na milk tea na ito. Natuwa ang babae sa milk tea. Nakamit ni Zhang Bo ang kanyang layunin. Nagulat ang mga kaibigan nang marinig ito. Kaya mo ring gawin yan. 3 buwan ang nakalipas. Pinagalitan siya ng guro sa banyo. Napakalinis. Tama. Patunayan mo sa akin. Ha? Gaano kalinis sabihin mo sa akin? Naglalaro ka. Para maghayganti sa guro nagsimulang magsiyasat ang binata. May relasyon pala ang guro at pinsan. At ang anak nila ay may kapansanan. Para maghayganti sa punong guro nangyari ang tagpong iyon. Bago ang graduation, nakita nila ang punong guro at anak sa harap ng klinika. Talagang gumana ang milk tea. Noong gabing graduation, sinabi niya ang lihim sa dalawang kaibigan. Bilang kapalit, dapat din silang magsabi ng kanilang sikreto. Si Hanji ang pinakatapat. Nagdalawang isip lang siya ng saglit, bago sinabi ang kanyang madilim na sikreto. Sige. Pero ang sasabihin ko ngayon, hindi ninyo pwedeng sabihin kahit kanino. Tuwing uwian may nakikita siyang pulubi sa ilalim ng tulay. Napapaligiran ng mga basura, maliban sa asong gala, walang gustong lumapit sa kanya. Sa kuryosidad, bumili si Hanji ng pagkain. Dahan-dahang lumapit sa pulubi. Mahimbing ang tulog ng pulubi. Kahit tahol ng aso di siya magising. Sa sandaling iyon, nagkaroon si Hanji ng masamang ideya. Bigla kong naisip, kung patayin ko siya, walang makakaalam. Habang nagdadalawang isip si Hanji, bigla na lang damilat ang pulubi. At hindi na nag-isip si Hanji bago ibinato ang hawak na bato. Kinabahan si Hanji ng ilang linggo. Pero sa balita at dyaryo, walang balita tungkol sa pagpatay sa pulubi. Natapos na magsalita sina Zhang Bo at Hanji. Sabay silang tumingin kay Hong Quan. Di tulad ng dalawa, mayaman si Hong Quan. Magaling sa pag-aaral simula pagkabata. Wala siyang madilim na sikreto. Pero para di mapahiya, sinabi niya ang pinakamalaking sikreto niya. Minsan habang naliligo ang tatay niya, nakita niya ang chat ng tatay at kabit. Tingin nila di sincere si Hong Quan. Nako. Nagbibiro ka ba? Magkwento ka nga ng sarili mo. Hanggang kailan ba tayo dito? Anak ng mayaman. Ikwento mo ang sayo. Quan. 2 buhay ang kapalit ng aking kwento. Wala nang magagawa si Hong Quan. Sinabi niyang para sa exam. Nagnakaw siya ng test paper. Pero sina Zhang Bo at Hanji napasaway. Hindi naman interesado sa exam at grades. Gusto pa nilang marinig ang mas madilim na sikreto. Niloko mo kami, para ikwento ko ang pinakamaruming sikreto. Hindi kita niloko. Kayo lang ang owa. Ano ba talaga? Gusto mo bang lokohin kami habang buhay? Hindi ko sasabihin. Alam kong di magsasabi si Hanji. At di rin ako lolokohin ni Zhang Bo. Dahil pantay ang ating palitan. Naging tensyonado ang usapan. Takot na tumingin si Hong Quan sa likod. Gusto nang umuwi, pero kung walang ibabahaging sikreto, hindi siya papayag ang umalis ng dalawa. Kaya sinabi na niya ang pinakamalalim na sikreto. Ang sasabihin ko ngayon, di pwedeng malaman ng kahit sino habang buhay. Dahil sa mababang score sa finals. Takot mapagalitan ng tatay, ninakaw niya lahat ng test paper sa school. At sinunog sa basurahan, dahil sa laki ng apoy. Nasunog ang buong gusali. Sorry po, dahil sa mababang score ko. Kailangan pang mag-retake ng lahat. Kaya ang test papers na sinunog. Pati first at second floor na sunog. Hanggang kinabukasan nagbobomba ng tubig. Yang ginawa mo. Astig. Ngumiti ng mapagmalaki si Hong Quan. Pero hindi sila naniniwala na kaya niyang gawin yon. Humingi sila ng ebidensya. Kung walang proof sumumpa ka na lang. Sige sumumpa ako. Bakit ayaw mong sumumpa? Huwag niyo kong minamaliit. Kung hindi dahil sa inyo. Hindi dapat ito pinapalitan. Sino bang gustong magkwento? Takot na takot si Hong Quan. Gusto na lang umuwi. Sige sumumpa ka. Ang basurahan at buong classroom. Nasunog dahil sa test papers na sinunog mo. Sumumpa ako. Nar-record ni Zhang Bo ang pag-amin. Nag-alala si Hong Quan sa kinabukasan niya. Nagbanta habang nagmamakaawa, naburahin ang recording. Hindi naman ipagkakanulo ng dalawa ang kaibigan. Alam nilang hindi niya kayang sunugin ang papel. Dahil sila ni Hanji ang tunay na sumunog. Kahit ganon, hindi pa rin siya tinantana ni Zhang Bo. Nagtago sila sa sulok, binigyan si Hong Quan ng pintura, para ibuhos sa ulo ng siga-siga, at bigyan siya ng bote. Pantay na tayo ngayong gabi. Takot-takot na lumakad si Hong Quan. Hindi niya alam, niloloko lang siya ni Zhang Bo at Hanji. Inggit lang sila sa kayamanan. At talino ni Hong Quan. Takot siyang galitin ng siga. Isang tingin pa lang, lumingon na si Hong Quan sa takot. Nakita ang dalawang tumatawang kaibigan. Bigla siyang humarap, tumakbo sa siga, at binuhos ang pintura sa ulo nito. Tumakbo si Hong Quan sa sulok. Hindi ordinaryong siga ang nabiktima. Siya ang pinuno ng lugar. Hindi inasahan ni Zhang Bo na kaya niyang gawin. Gusto lang nilang kunan ng video.
Para asarin siya balang araw. Boss namin tinire nila. Hinabol sila ng mga siga. Kanya-kanyang takbo ang tatlo. Nang magkita sina Zhang Bo at Hong Quan. Akala nila ligtas na. Lumabas si Hanji sa kabilang daan. Nakita ang mga siga sa likod. Tumakbo ulit silang tatlo. Pinakamabilis si Hanji. Bahala na ang dalawa sa likod. Nang mahuli si Hanji, hindi na tumulong sina Zhang Bo at Hong Quan. Tumakbo sila sa eskinita. Nagtago sa taxi na nakaparada. Pinapaalis sila ng driver. Habang nag-aaway, may kakaiba na pansin ng mga siga. Papunta sa kanila. Kunwari nag-ayos ng sinturon. Nang tumalikod ang siga, bumalik ang driver sa kotse. Nakipag-away sa dalawa. Nakarinig ang mga siga sa ingay. Umupo si Zhang Bo sa driver seat. Binilisan ng takbo. Gusto ni Hong Quan tumawag ng pulis. Para mapagalitan lang ng magulang. Habang nag-aalala, nagising ang babaeng nasa likod. Hinawakan niya sa ibaba. Ginahasan niyo ako. Hindi. Yung driver kanina. Manyak pala yung driver. Namimili ng biktima sa labas ng bar. Bago sila sumakay sa kotse. Ginawa na niya sa babae. Hindi pa gaanong gising ang babae. Gumagalaw ang kamay at nagbubulaan. Sumisindak. Nawala sa daan si Zhang Bo. Walang GPS. Kahit may gyera, maliligaw din ang sundalo dito. Sa dami ng liko, may nakita silang checkpoint ng pulis. Wala pang lisensya si Zhang Bo. At uminom sila sa rooftop kanina. Kung mahuli sila ng pulis, hindi lang simpleng pagalitan ng magulang. May konting distansya pa. Umatras si Zhang Bo. Dahan-daang umurong. Pero bigla, dumungaw sa bintana ang babae at sumigaw. Pulis. Ginahasan nila ako. Dalhin niyo siya pababa. Sa pagkataranta, pumasok si Zhang Bo sa ibang daan. Nabalitaan agad ng mga pulis sa paligid. Maya-maya, nakita nila ang taxi sa dulo ng eskinita. Tulog na babae na lang ang natira. Hindi nagtagal, nakita sina Zhang Bo at Hong Quan sa sulok. Naalala ni Hong Quan si Hanji habang nasa kotse. Tawagan natin ang pulis para sa kanya. Narinig mo ba? May baril sila. Bakit nila siya bubugbugin? Ha? Di ba may kapalit? Anong kapalit? Naniniwala ka sa mga kasinungalingan. Anong ibig sabihin mo? Kasinungalingan lang lahat yon. Hayop. Bakit ka naniwala dun? Kaya ko bang gahasain ang tanga na yon? Isipin mo nga. Si Hanji bang tanga kaya pumatay? Sa tingin mo kaya niyang pumatay? Wala kang utak. Bakit buntis ang anak ng principal? Buntis. Malay ko. Gawa ng tatay niya. Di ba graduate ka na? Ngayon lang naisip ni Hong Quan na niloloko lang siya ni Zhang Bo at Hanji. Pinagtitripan lang siya para lumabas ang. Habang nagsasalita ang kapitan, hindi pala ito ang daan sa presinto. Bumalik sa tindahan ng mga siga ang mobile. Binigay ng kapitan ng susi sa siga. Pagkatapos ng mahabang lockeran, nahuli pa rin sila ng mga siga. Sabi ng may-ari ng tindahan, masasama silang lahat dito. Pumapatay na nununog ng ingidnap. Pero huwag matakot, basta magkasundo. May palabre de honor ang masasama. May kakilala ba kayong boss? Tawagan nyo. Ha? Si Hatsi na parking attendant sa KTV. May number niya. Di ba may number ka niya? Tawagan mo, boss. Sorry po, sandali lang po. Tawagan mo na, tumahimik ka. Bilisan mo tawagan, walang boss. May pera ba kayo? Tumingin sina Hanji at Zhang Bo kay Hong Quan. Kapag may bayad, hindi lang sila pakakawalan. Pwede pa silang maging magkaibigan. Pero kung malaman ng tatay niya, babaliin ang paa ni Hong Quan. Walang boss, walang pera. Hindi yan pagiging masama, mali lang ang ginawa. Sorry po. Boss, sorry na po. Hindi na po mauulit. Sa tingin mo mahalaga sa akin kung mauulit mo. May dala ang boss na pinggan at kutsilyo. Sumenyas na putulin ng daliri. 2 oras nang binubugbog si Hanji. Nagjungkan pan sina Zhang Bo at Hong Quan. Nanlambot ang dating matapang na Zhang Bo. Sinisi niya kay Hanji ang lahat. Kung di siya nahuli, hindi sila babalik para sagipin siya. Dapat si Hanji ang putulan. Iniabot ni Hanji ang kaliwang kamay. Sinabi kay Zhang Bo na bilisin. Para kaunti ang epekto sa buhay. Sinabi na sa itaas putulin. Sa itaas pa. Nakita ang nasasaktan na Hanji. Nag-alala si Zhang Bo na di kontento ang boss. Pilit hinawakan at muling pinutol. Nang tuluyang maputol ang daliri, gustong umalis agad ng tatlo. Pero pinigilan ng mga siga. Tinanggal niya ang takip sa hintuturo. Nakitang wala ring hintuturo ang iba. Doon nila nalaman na mali ang putol. Bumalik sila sa upuan. May bagong dahilan si Zhang Bo. Kung di ginalit ni Hong Quan ang siga, hindi sila madadala dito. Lahat ng ito dahil kay Hong Quan. Di mo pa rin alam. Buong araw kong ginagawa. Di ko na kaya. Nagnakaw ng kotse. Maraming bagay. Di pa kita sinisisi. Shit. Paano ka nakapasa? Ha? Gusto ni Hong Quan tawagan ng tatay para magbayad.
Please bigyan ko kayo ng pera. Unti-unti ko babayaran. Please. Hayop. Kanina nung puputulan si Hanji wala kang pera. Akala mo ang galing mo kasi mayaman ka. Hindi sa ayaw kitang tulungan. Napaka makasarili mo lang talaga. Dapat may palabre de honor ang magkaibigan. Naantig si Hong Kwan sa sinabi. Tumingin sa kamay. Sabi ng boss putulin dominant hand. Para matuto si Hong Kwan. Huwag nang gumawa ng gulo. Nakitang nagdadalawang isip si Hong Kwan. Hinawakan ni Zhang Bo ang kanang kamay. Kaliwete ako. Nakita ang daliri sa pinggan. Ngumiti ang boss ng kontento. Maganda ang mood niya ngayong gabi. Inimbitahan ng tatlo na kumain ng Japanese food. Habang kumakain, napansin ng boss na sanay si Hong Kwan sa kanang kamay. Hindi pala kaliwete. Nang malaman na niloko na naman siya, may kinuha siyang garapon sa ilalim. Puno ng mga pinutol na daliri. Binigyan ko ba kayo ng pagkakataon? Maayos ba ang pakikipag-usap ko? Sinabi ko ba sa inyo? Una palusot kayo ng palusot, tapos niloloko niyo ako. Niloloko. Nagpapalusot. Masama man. Tao pa rin. Nakita ang galit na boss at kamay niya. Tumayo si Zhang Bo para makipag-usap. Bilang kuya, hindi ko nadisiplina ang mga kapatid. Sana patawarin niyo sila. Ilang taon na, inaalagaan ko sila parang kapatid. Pinagbibigyan sa lahat. Una akong tumatapat sa problema. Sa kanila, walang pinagkaiba ang may daliri o wala. Wang Hong Kwan. Mayaman ka. Matalino ka pa. Hanji. Napakabait mong tao. Madali kang makakakuha ng kaibigan. Pero ako, mahirap lang ako, mababa ang grades. Siguro manual labor lang ang kaya kong gawin. Nang marinig ito, hindi na napigilan ni Hanji. Pwede ka bang tumahimik? Sinakyan ni Hanji si Zhang Bo. Gusto niyang putulin ang daliri nito. Habang nagbubuno ang dalawa, nakita ang kahulugan ng ngiti ng boss. Tahimik na lumapit si Hong Kwan. Pinulot ang kutsilyo. Ibinigay ni Hong Kwan ang daliri kay boss. Ipinakita ang putol sa mga siga. Ito ang ticket nila palabas. Regalo niya sa graduation. Nang lumabas sila ng tindahan. Umaga na.